The Boss Husband. Credit to the author. 281 hanggang 85. Nang biglang tumawag si Jinky, mukhang mas masaya si Marian. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipag-chat, tila may napagkasunduan siya bago niya tinapos ang tawag ng nakangiti. Medyo nagulat si Justin. Kailan kaya bumuti ang kanilang relasyon? Naging mabuting magkaibigan ba sila dahil sa kanilang karaniwang interes na magboluntaryo sa ampunan? Sinadya niyang iguhit ang linya sa pagitan nila ni Jinky dahil sa kanyang mga magulang. Ngayong naging matalik na magkaibigan ang dalawang babae, hindi na siya masyadong magtatanong. Miss, you look really happy. May tumawag ba na kaibigan? Nakangiting tanong ni Yuna. Siya rin ay umaasa na si Marian ay makaalis sa anino ng mas maaga. Tumango si Marian. Yeah, the girl that I mentioned to you last time na teacher. She asked if she can visit our house tomorrow. Since it's a weekend, pumayag ako. Mukhang may naisip si Yuna. Kakaiba siyang ngumiti habang sinulyapan si Justin bago sinabing, maganda iyan, pagkatapos ay kukuha ako ng mas maraming sangkap sa pagluluto bukas. Hindi maintindihan ni Justin kung bakit ganoon ang tingin ni Yuna sa kanya, ngunit hindi rin niya iyon inisip. Nagdadalawang isip lang siya kung dapat ba niyang iwasan si Jinky sa pamamagitan ng pananatili sa labas ng bahay. Gayunpaman, kapag pinag-isipan niya ito ng mas mabuti, ang pag-iwas sa kanya ay hindi ang tamang pagpipilian. Sasabihin lang niya kay Jinky na siya ay may mga problema na mas malala at direkta kaysa sa oras kung saan siya kumilos na parang estranghero sa harap niya. Nang makarating sila sa kanilang tahanan sa Dragon Garden, pumasok si Yuna sa kusina habang abala siya habang si Marian ay tahimik na umakyat sa itaas dahil sa pagod. Diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto imbes na pumunta sa study room gaya ng dati. Pinag-iisipan ni Justin kung gusto niyang maupo at manood ng TV habang hinihintay niyang may handa ang tanghalian. Pero biglang nag-ring ang phone niya. Sa pagtingin sa numero, nakilala ni Justin na ito ay si Moren, ang pinuno ng pangkat ng Sea Eagles. Ang iyong kamahalan Pluto, isang babaeng gustong makita ka ay pumunta upang hanapin kami. Si Moren ay parang walang magawa, na parang may problema. Nagulat si Justin. Dahil gusto siyang makilala ng ginang ngunit hinanap niya ang Sea Eagles, tiyak na ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Anong tawag sa kanya? Tanong ni Justin habang nakakunot ang noo. Tumanggi ang babae na sabihin sa amin ang kanyang pangalan. Sinabi niya na makikilala mo siya kapag narito ka, sabi ni Moren, hindi nasisiyahan. Inend ni Justin ang tawag at umupo sandali sa sofa. Mukhang nahulaan na niya kung sino iyon. Nang makita ang oras, 3 oras na ang layo mula sa tanghalian. Dahil hindi niya kailangang magmadali, tumakbo siya sa kusina at nagpaalam kay Yuna bago lumabas. Nagmamaneho papunta sa apartment kung saan naroon si Sea Eagles, nakatayo si Moren na naghihintay sa kanya sa pasukan. Bagamat taglamig noon, nakasuot lamang ng puting short-sleeve shirt si Moren habang nakatayo malapit sa pinto. Mukha namang hindi siya nakaramdam ng lamig. Hindi mo ba naiisip na kakaiba ang suot mo? Tanong ni Justin. Napangiti si Moren hanggang sa lumitaw ang mga kulubot sa kanyang mukha. Kamahalan Pluto, hindi malamig ang taglamig sa Zenica. Bilang isang espesyal na ahente na kadalasang kumikilos sa Arctic Ocean, hindi siya maaapektuhan maliban kung ang panahon ay mas malamig kaysa sa negatibong 20 grado. Alam kong hindi ito malamig, hindi rin ako nanlalamig. Gayunpaman, bilang isang ordinaryong tao, kailangan mong kumilos bilang isang normal na tao pagkatapos ng lahat. Kung makikita mong hindi gaanong suot ito sa panahon, iisipin ng mga tao na ikaw ay baliw, sabi ni Justin. Kumurap ng ilang beses si Moren bago ngumiti ng tumango, ngunit halatang hindi siya magbabago sa kanyang ugali. Sa ilalim ng gabay ni Moren, narating ni Justin ang meeting room na matatagpuan sa itaas na palapag ng apartment. Sa napakalaking bulwagan ng pagpupulong, may nakaupong isang anino na mag-isang umiinom ng kape. Direktang pinalis ni Justin si Moren at hindi sumama sa kanya. Alam ni Moren na tiyak na may mga bagay na dapat pag-usapan ng dalawa at matalinong iniwan silang mag-isa. Pagpasok sa meeting room, matapos masiguro ang pagkakakilanlan ng ginang, ngumiti siya ng kakaiba. Elder Lilith, hindi ka pa bababalik sa Europe. Ang babaeng dumating ay si Lilith na nakilala niya kahapon ng gabi.
Hindi siya nagulat sa lahat tungkol sa kanyang hitsura sa lugar na ito dahil ang network ng intelligence ng Dark Parliament ay lumalawak sa nakalipas na 10 siglo. Naturally, ito ay sa buong mundo. Nakasuot si Lilith ng casual na beige cardigan na may pares ng tight-fitting at light-colored jeans. Sa kanyang blonde na buhok na nakalagay sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay walang anumang make-up. Ang kanyang natural na makinis at maputing balat ay mukhang partikular na kaakit-akit kapag nagniningning. Sa isang taong may lahi ng dugo tulad ni Lilith, ang liwanag ng araw ay maaari lamang limitahan ang isang maliit na bahagi ng kanyang kakayahan. Hindi sinagot ni Lilith ang pagbati ni Justin. Nakaupo lang siya sa leather seat sa tabi ng bintana habang ninanamnam ang init ng sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Ang tagal kong hindi na-expose sa sikat ng araw ng ganito ka-relax. Kamahalan Pluto, hindi ako nang ahas na lumabas ng araw sa Europe. Masyadong kasuklam-suklam ang mga taga-Roma Vatican. Mas nakakainis sila kaysa sa mga insekto, reklamo ni Lilith. Hindi nagulat si Justin na nalaman ni Lilith ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil matalino siya, dapat nahulaan niya kung sino siya kagabi. Hinailan niya ang isang upuan, umupo siya sa tabi ni Lilith. Sa pagtingin sa kanya mula sa gilid, kitang-kita niya ang busty na dibdib ni Lilith na parang maliliit na bundok at ang matatalas nitong mukha. Habang hinahangaan niya ang katawan nito, sinabi niya, dapat isipin ng mga ordinaryong tao na ang lahi ng dugo ay takot sa sikat ng araw at bawang. Gayunpaman, bet ko ang isang tulad ni Lilith ay hindi dapat nagmamalasakit sa kanila. Nakangiting sumagot si Lilith, iyan ang mga bagay na matatakot lamang ng mga duwag. Kamahalan Pluto, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang sikreto. Mahilig ako sa mga potato chips na lasa ng bawang, ngunit ang aking pamilya ay napupuot sa amoy, kaya palagi itong kinakain sa bahay. Naramdaman ni Justin na kakaiba ang pakikipag-usap tungkol sa pagkain sa babaeng vampirang ito. Kaya nagpalit siya ng topic. Gusto mo bang uminom? Maaari kong hilingin sa isang tao na magdala ng ilang disenteng alak ng ubas. Hindi na kailangan, tinanggihan ko ang alok kanina. Lumingon si Lilith at tumingin kay Justin. Kamahalan Pluto, hindi mo ba itatanong kung bakit ako naparito para hanapin ka? I guess that's something you should be rushing to say, since stay here will only involve the danger of being stared upon by Red Flame Iron Brigade. Mukhang naabot nila ang iisang layunin sa Vatican. Bagamat ang iyong kakayahan ay kagalang-galang, hindi mo sila magagawang talunin kapag napapaligiran ka ng marami, sabi ni Justin. Kumpiyansa na sinabi ni Lilith, hindi kailangang mag-alala ang kamahalan Pluto tungkol dyan para sa akin. Nag-ipon pa rin ako ng sapat na kakayahan. Batay lamang sa iilang tao sa Zenica mula sa Vatican na sinamahan ng Red Flame Iron Brigade, kailangan pa nilang maglagay ng maraming pagsisikap para makuha ako. Biglang may tanong si Justin. Miss Lilith, maaari ko bang tanungin kung aling henerasyon ka ng lahi ng dugo? Nakangiting kakaiba, sumagot si Lilith, ika-4 na henerasyon. Ano ito? Ito ba ay isang bagay na nararapat malaman? Biglang namutla ang mukha ni Justin. Nagpout siya. Sa ganang akin, ang 3 henerasyon ay tinatawag na gininto ang henerasyon na maaaring makipagtunggali sa mga Diyos, ngunit iyon ang lahi ng dugo ng 10 siglo na ang nakalilipas. Miss Lilith, bigla akong nagsisi sa paghalik sa iyo kahapon ng gabi. Ayon sa aking tansya, hindi ka na masyadong bata, dahil isa ka sa 4 na henerasyon. Nagtataka ako kung paano ka naging isang batang matanda sa ganoong klaseng edad. Tawa ng tawa si Lilith na nakakurba ang likod sa leather seat. Bagaman ako ay mula sa 4 na henerasyon, nagdadala ako ng purong royal bloodline bilang resulta ng panganganak sa pamamagitan ng panganganak ng aking ina. Kaya ako ay higit pa sa 200 taong gulang, napakabata pa. 200 taong gulang. Napakabata pa. Hinawakan ni Justin ang kanyang mukha habang nagsisisi sa pagtatanong ng maraming tanong na ito. Kagabi, hindi niya namalayang nahalikan niya ang mahigit 2 siglo. Dahil sa curiosity, nagtanong siya, kaya ang lahi ng dugo ay maaaring manganak tulad nating mga tao. Hindi ko alam iyon noon. Kaya natin. Kung mas malakas tayo, mas mahirap para sa atin na magparami. At saka, sa pamamagitan ng ganitong paraan ng panganganak, makakasira ito sa ating lakas, lalo na sa mga babaeng may lahing dugo.
Kung ang nanay ko ay walang proteksyon ng tatay ko, hindi niya ako pinapanganak, paliwanag ni Lilith. Ang iyong mga magulang ay ang ikatlong henerasyon. Kahit nabawasan ang kanilang mga lakas, taya ko ang kanilang mga kaaway ay hindi pa rin maglalakas loob na salakayin sila, sabi ni Justin habang siya ay mahinang ngumiti. Nagningning ang mga mata ni Lilith. Bagaman ang henerasyon ng aking mga magulang ay itinuturing na katumbas ng mga Diyos, bilang isang Diyos mismo, dapat malaman ng iyong kamahalan Pluto na mayroon pa rin silang hindi maarok na distansya sa mga Diyos. Maging ang ating ninuno na si Collinson ay maaari lamang ituring na isang demigod. Sa pagkakataong ito, bahagyang gumalaw si Justin. Nakapikit na sinabi niya, Miss Lilith, mukhang marami kang alam tungkol sa mga Diyos. Buong pagmamalaking sagot ni Lilith, nagmana ako sa bloodline ng aking ina. Ang nanay ko ay isang purong inapo ng Lady Devil of the Night, ang ating ninuno na si Lilith, asawa rin ng Diablong Diyos na si Satanas. Habang tinatapik ng daliri ni Justin ang armrest, sinabi niya, no wonder. Kung ganoon, talagang makatuwiran para sa inyo na makipag-ugnayan sa isang bagay sa aspetong iyon. Tama. Kagabi nang mawala si Elder Mobses, matapos basahin ang iba't ibang mga scroll na ipinasa ng aking pamilya na nagtala ng ilang impormasyon tungkol sa mga Diyos, halos mahulaan ko ang katotohanan, hindi banggitin ang iyong hitsura at ang iyong galit na reaksyon na nakita ko. Sa pagkakataong ito, hindi na kumikilos ng maingat si Lilith. Medyo seryoso ang topic na sinasabi niya. Mukhang mapurol, sinabi ni Justin, mas o hindi gaanong tama ang hula mo. Gayunpaman, kung paano ito nangyari partikular, naguguluhan pa rin ako. Talagang hindi ito ginawa ng isang taong kilala ko. Alam ko. Kaya ako pumunta ngayon na may pag-asang pag-usapan ang isa pang bagay kasama ng kamahalan Pluto, nakangiting sabi ni Lilith. Sinenyasan siya ni Justin na magpatuloy sa pagsasalita. Kamahalan Pluto, sa pagkakaalam ko, nagpunta ka sa Zenica para sa mga personal na dahilan. Gayunpaman, sigurado ako na hindi mo nais na magambala ang iyong mapayapang buhay. Halimbawa kagabi, mukhang hindi masyadong ligtas ang Zenica. Lalo na't narito ka rin, ang payong pangproteksyon na Red Flame Iron Brigade ay naging lubhang mahalaga. At least, ang pag-iral nila ay magpapalaya sa iyo mula sa pag-aalala, sabi ni Lilith. Gayunpaman, mula nang pumasok ang Vatican, ang Red Flame Iron Brigade ay tila nakatayo sa aming tapat. Ano ang gusto mong sabihin? Maging diretso, sabi ni Justin. Kami sa Camarilla ay palaging sinusunod ang aming kasunduan sa pag-iisa, ngunit ang mga tao mula sa Vatican ay mukhang hindi nagpapasalamat sa aming pagtitiis. Kaya naman, pagkatapos na talakayin ng aming mga matatanda sa Camarilla, na ako ang kinatawan, nagpasya kaming bumuo ng isang alyansa sa iyong kamahalan Pluto upang pigilan ang Red Flame Iron Brigade na pumanig sa Vatican kapag kami ay lumaban sa silangan. Nang matapos magsalita si Lilith, tumingin siya kay Justin nang may mataas na inaasahan. Natahimik si Justin saglit. Hindi ako tutol sa iyong ideya, ngunit hilingin kay More na i-hook up kayo. Ayokong magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa inyo sa Camarilla. Nakatira ako sa bansang ito kung tutuusin. Iyan ay higit pa sa sapat. Kailangan lang natin ng paraan ng pagpigil, masayang sabi ni Lilith. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagtanong si Lilith, kamahalan Pluto, may tanong pa ako. Dahil ito ay may kinalaman sa seguridad ng ating lahi, gusto kong gumawa ng kumpirmasyon sa iyo. Gusto mo bang itanong kung ang pagkawala ni Mobses kagabi ay dahil sa kanyang pinagmulang lahi o sa Holy Grail? Tanong ni Justin. Tama iyan. At saka, maaari ba talagang bigyan ng Holy Grail ang mga tao ng kawalang hanggan? Tinanong ni Lilith ang pinakamalaking tanong na nababalot ng misteryo. 282. Naalala ni Justin ang eksena kung saan nawala si Mobses kagabi, at inisip ang malabong pakiramdam na naramdaman niya ng dumapo ang Holy Grail sa kanyang mga kamay. Medyo nakaramdam siya ng pag-aalala. Lilith, alam mo ba na ang bawat organismo sa mundo ay walang hanggan? Tanong ni Justin. Nanlaki ang mga mata ni Lilith at parang ayaw niyang paniwalaan ang ganoong pangungusap na lumabas sa bibig ni Justin ang seryoso. Paano ito posible? Pagdating sa atin sa lahi ng dugo, bagamat tayo ay walang hanggan at hindi masisira sa teorya, tayo ay tumatanda lamang at namamatay sa napakabagal na bilis, at hindi talaga walang hanggan.
Paano ang ibang mga organismo ay walang hanggan? Bulong ni Lilith. Tumayo si Justin mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa bintana bago tumitig sa masisikip na kalsada, malaki at maliit, sa labas ng apartment. Ang daloy ng hindi mabilang na mga sasakyan at mga tao ay walang katapusan. Lilith, alam mo ba ang tungkol sa Russian roulette? Tanong ni Justin. Tumango si Lilith. Alam ko. Ito ay isang larong pagsubok sa kapalaran kung saan ang dalawang tao ay nagkarga ng isang bala sa isang revolver na may kakayahang humawak ng 6 na bala bago humalili sa pagbaril sa kanilang sarili. Tama. Sa larong ito, isang tao ang tiyak na mababaril sa huli. Isang kakaiba at malabong ngiti ang pinakawalan ni Justin sa gilid ng kanyang mga labi. Gayunpaman, kung naniniwala ka sa teorya ng multiverse sa quantum mechanics, maaari mong ipagpalagay na walang mamamatay sa huli. Nabuhay ng higit sa 200 taon, nasaksihan ni Lilith ang pag-unlad ng siyentipikong teorya ng parallel universe at quantum mechanics. Iyon ay dahil noong namatay si Einstein, si Lilith ay nasa hustong gulang na kaya ang kanyang edad ay maaaring maging lola na niya. Gayunpaman, kahit na siya ay isang vampira na may walang limitasyong karanasan, nagpahayag pa rin siya ng pagkamangha nang marinig niya ang hindi makatotohanang pananalita ni Justin. Alam ni Justin na hindi talaga mauunawaan ni Lilith. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ang teorya ng multiverse ay nagsasaad na ang mundo ay nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na parallel na universo na pinagsama-sama. Ibig sabihin sa alinman sa mga universo, mayroong ganap na magkaparehong mga bagay. Sila ay magkakaugnay ngunit umiiral bilang mga individual. Sa quantum mechanics, ang mundong ito ay gawa sa iba't ibang mga microscopic na particle. Kasama ang mga nabubuhay at hindi nabubuhay na mga bagay sa kanila, ang mga particle na hindi nabubuhay na bumubuo sa mga ito, ang mga particle na hindi nabubuhay. Sa madaling salita, hindi mabilang ang mga mundo mo, ako at magkapareho. Gayunpaman, lahat tayo at lahat ng parallel na universo ay pinagsama-sama, habang ang mga bagay na bumubuo sa lahat ay mga microscopic na particle na patuloy na nagbabago ng mga lugar. Tungkol sa kung ano ang partikular na mga particle, patuloy din silang nagbabago, sabi ni Justin. Tila naintindihan ni Lilith ang ilan dito. Tinanong niya, gayunpaman, ano ang kinalaman nito sa mga taong hindi namamatay sa Russian roulette? Nakangiting sumagot si Justin, ang Russian roulette ay isa lamang sa maraming mga halimbawa. Sa katunayan, sa sandaling ang alinman sa mga bala ay bumaril ng isang nakamamatay na bahagi, halimbawa ang templo, ayon sa quantum mechanics at theory of parallel universe, gaano man kababa ang posibilidad, magkakaroon ng isang universo kung saan ang bala ay tumagos sa lugar kung saan ang isang microscopicong particle ay naghihiwalay sa mga particle na iyon. Ay hindi dadaan sa templo ng patay na biktima, ngunit lilipad sa ulo ng tao sa halip na hindi nasisira ang kanyang mga tisyo kaya, sa sansinukob na iyon, ang tao ay buhay. Tip ni Master, templo, ang patag na bahagi ng magkabilang gilid ng ulo sa pagitan ng noo at tainga. Nanlaki ang mga mata ni Lilith nang makaramdam siya ng hindi kapanipaniwala. Kung ang nagsasalita ay hindi si Pluto na hindi niya lalabanan, akala niya ay walang kabuluhan ang sinasabi ng lalaki. Bakit mayroong isang nakakatakot at kakaibang bagay? Kamahalan Pluto, ayon sa sinabi mo, bakit namamatay pa rin ang mga tao sa mundong ito? Tanong ni Lilith. Napangiti si Justin. Tulad ng sinabi mo, ang mga namamatay, ay ang mga tao. Biglang may naintindihan si Lilith. Sinasabi mo ba na ang mga Diyos ay talagang hindi namamatay? Medyo mapait na ngumiti si Justin. Ang mga sulok ng labi ni Justin ay nagpapakita ng kapaitan. Naniniwala ako na may mga record sa makasaysayang literatura ng iyong pamilya tungkol sa paksang ito, ngunit tumanggi kang ganap na maniwala sa nakasulat. Sa totoo lang, ang pagiging walang hanggan at hindi nasisira ng mga Diyos ay hindi kasing kahanga-hanga tulad ng sinasabi nito. Hindi ito nangangahulugan ng tinatawag na divine power at hindi rin ito reinkarnasyon. Ang dahilan kung bakit ang mga Diyos ay maaaring mabuhay magpakailanman ay dahil sa pagkakaroon ng walang katapusan na mga sakit mula sa isang punto ng universo, kung titingnan mo kung ano ang mga sakit sa mundo. Mga pinsalang natamo namin, magkakaroon ng isang universo kung saan kami ay ganap na maayos. Gayunpaman, ang bawat iba pang nabubuhay na organismo maliban sa mga Diyos ay hindi makakahiwalay sa universo kung saan sila sa simula.
Bilang resulta, sila ay mamamatay pagkatapos magkaroon ng nakamamatay na pinsala, habang ang mga Diyos ay maaaring magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng multiverse. Nanatiling tahimik si Lilith ng mahabang panahon, na para bang sinusubukan niyang tunawin ang sinabi ni Justin. Nalilitong tanong niya, ayon sa sinabi ng iyong kamahalan Pluto, hindi ba lahat ng mga Diyos ay napakatanda na noon? Kahit na maiiwasan nila ang kamatayan sa pamamagitan ng multiverse, hindi sila dapat makalayo sa pagkabulok ng katawan. Tama, ngunit ito ay nagsasangkot ng isang larangan na hindi mo kailangang malaman. Ang masasabi ko lang sa iyo ay, ang mga Diyos ay may paraan ng pagbawi ng kabataan, sabi ni Justin. Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Minsan lang ako nagpaliwanag, at naintindihan mo na. Inilibot ni Lilith ang kanyang mga mata kay Justin habang nakaramdam siya ng sama ng loob. Ako ay higit sa 200 taong gulang na. Hindi ako nabubuhay para sa wala. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagsasabing, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit bubuo ang mga Diyos ng Treaty of Gods upang limitahan ang mga labanan sa pagitan nila. Dahil silang lahat ay nabubuhay ng walang hanggan, ang pakikipaglaban ay halos isang walang kabuluhang aksyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pinsala. Tama ka, ngunit ang mga Diyos ay hindi nangangahulugang nabubuhay ng walang hanggan. Sila ay mahuhulog din sa ilang partikular na mga kondisyon. Gayunpaman, iyon ay masyadong komplikado, at hindi isang bagay na kailangan mong malaman. Sa madaling salita, kahit na ang pagkasira ng magkatulad na universo ay hindi makakaapekto sa mga Diyos, ito ay isang malaking sakuna para sa ibang mga lahi, sabi ni Justin habang siya ay medyo madilim. Ang mga mobses ay isang magandang halimbawa ng isang sakripisyo. Nanlaki ang mata ni Lilith sa gulat. Talaga bang nawala si Elder Mobses dahil sa bitek na universo? Nagtataka ako kahit hanggang ngayon, kung sino ang Sumire sa parallel universe kagabi para agawin ang Holy Grail sa harap ng aking mga mata. Napabuntong hininga si Justin. Tiyak na ginawa ito ng isang Diyos. Nararamdaman ko na tiyak na hindi siya mas mahina kaysa sa akin, at mas malakas pa kaysa sa akin. Kahit na mag-unsealed ako sa sandaling iyon at gumamit ng parehong paraan ng pagmamanipula sa parallel universe para subaybayan, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na habulin siya. Inagaw ba niya ang Holy Grail? Pero hindi ba nasa kamay mo pa rin ang Holy Grail? Naguguluhang tanong ni Lilith. Umiling si Justin. Hindi na iyon ang banal na kopeta. Bagamat hindi ako sigurado kung ang banal na kopeta ay dati nang may anumang mahimalang banal na kapangyarihan, masisiguro kung ang nahulog sa lupa ay may mahalagang natanggal dito, na ang salarin ay ang magnanakaw na Diyos. Ang naiwan ay isang metal na anti-gong tasa na walang anumang halaga. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Lilith. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi isang kaaway ng lahi ng dugo, ngunit nagpunta lamang para sa Holy Grail. Tumango si Justin. Tama. Sa dami ng nasabi ko, gusto ko lang sabihin sa inyo na makakabalik na kayo sa Europe ng walang pag-aalala. Hindi darating ang kasama para sa blood race. Gayun din, huwag masyadong mag-alala tungkol sa alamat kung saan maaaring makuha ng isang tao ang tinatawag na kawalang hanggan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pagkonsumo ng ilang banal na tubig. Kung ganoon nga ang kaso, ang mga Diyos ay magiging napakahalaga. Ngumisi si Lilith. Iyong kamahalan Pluto, dahil sinabi mo sa akin ang napakaraming mahalagang impormasyon, posibleng gusto mo ba ako? Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay habang nakangiti siya ng matigas. Bagamat gusto ko ang mga dilag, Miss Lilith, ikaw ay higit na kwalipikado na maging ninuno ko sa iyong tunay na edad. I guess papasa ako. I hate you. Hindi nasisiyahang sumigaw si Lilith bago pumadyak sa lupa. Magkita-kita tayo sa susunod. Nang matapos siyang magsalita, parang hangin na gumulong palabas ng meeting room si Lilith bago nawala. Pakiramdam ni Justin ay talagang walang magawa. Parang na-trigger niya ang sensitive part ni Lilith. Tila, kasama ang lahi ng tao at dugo, lahat ng babae ay sensitibo sa edad. Dahil sa pagpunta ni Lilith, medyo nalungkot si Justin. Ang Diyos na nagpakita kahapon ay maliwanag na may kakayahan ng isang Olympian.
Gayunpaman, wala sa natitirang mga Olympian na kilala niya ang nagkaroon ng ganoong uri ng pagbabago sa enerhiya. Sino kaya ito? Siya ba ay isang sinaunang at walang pangalan na makapangyarihang Diyos? Hindi, imposible. Mula nang likhain ang mundo, ang pinakamalakas na Diyos ay palaging ang 12 Olympian. Ilan lang sa kanila ang nawala. Isa kaya ito sa kanila? Gayunpaman, kung siya ay talagang isang Olympian, bakit hindi siya handang ipakita ang kanyang mukha? Bakit niya inagaw ang Holy Grail? Bakit niya nilabag sa publiko ang Treaty of Gods at tinanggal ang selyo sa paggamit ng kanyang divine power? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Justin. Mukhang kailangan kong humanap ng oras para pag-usapan ito sa iba. Sana ay hindi ito masyadong nakakatakot sa isang sitwasyon. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe si Yuna para tanungin si Justin kung uuwi na siya sa lalong madaling panahon o hindi. Napagtanto na lang ni Justin na nanatili siya rito ng napakatagal. Mabilis niyang sinagot ang mensahe, sinabing napakabilis niyang makakauwi. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik si Justin sa bungalow. Sa sala, inihain ang mga bagong luto. Si Marian at Yuna ay nakaupo at naghanda para magsimulang kumain. Pagkaraan ng ilang sandali na magpahinga, si Marian ay lumitaw ng bahagya ngunit medyo madilim pa rin. Nang makitang nagmamadaling umuwi si Justin pagkatapos lumabas sa buong araw, na hindi agad umupo para kumain, sinabi niya, maghugas ng kamay bago kumain. Alagaan ang iyong kalinisan. Iyon ang unang pagkakataon na marinig ni Justin ang kahilingan ni Marian tungkol sa mabuting kalinisan. Nakangiting tumakbo siya papunta sa washroom para maghugas ng kamay bago lumabas ulit. Kumuha ng isang mangkok ng kanin na inihain ni Yuna, nagsimulang kumain si Justin na parang gutom na lobo. Kumain ng mas mabagal, walang umaagaw ng pagkain sa iyo, reklamo ni Marian habang nakakunot ang noo niya. Awkward na ngumiti si Justin bago bumagal. Naramdaman din niya na medyo hindi siya kultura, hindi banggitin na nakaupo siya sa tabi ng dalawang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, tila naramdaman ni Marian na may hindi tama muli. Sabi niya, bakit karne lang ang kinakain mo? Magkaroon ng mas maraming gulay. Kailangan mong maglagay muli ng bitamina at tubig sa panahon ng taglamig. Sa pagkakataong ito, talagang itinigil ni Justin ang lahat ng kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay masyadong kakaiba ang hapunan ngayong gabi. Pagangat ng ulo, tinitigil niya si Marian na para bang nagre-research siya. Natarante si Marian habang pinagmamasdan siya. Nakakunot ang noo niyang tanong, ano iyon? Bakit hindi ka kumakain? Wifey, kakaiba ang ugali mo ngayon. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Justin. Hindi. Bakit mo natanong? Humalaklak si Yuna habang nasaksihan ang ugali ng mag-asawang ito. Naiintindihan niya ang nangyayari, ngunit nanatiling tahimik habang nakababa ang ulo. Umiling si Justin, emosyonal na sinabi ni Justin, bakit pakiramdam ko bigla kang naging isang may bahay na namamahala sa lahat? Ang karaniwan mong panlalamig ay wala kahit saan, hindi ako sanay. Nanlamig ang mukha ni Marian. Nagrereklamo ka ba na masyado kitang pinipigilan? Hindi, hindi. Agad na tumanggi si Justin. Nakangiting sabi niya, tama ang ginagawa mo, ganito dapat mo akong pigilan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, mabilis na inipit ni Justin ang ilang repolyo sa kanyang mangkok gamit ang isang pares ng chopstick bago kumain. Tinitigan siya ni Marian habang pinipigilan niyang ngumiti. Paglinis ng kanyang lalamunan, nagsimula na rin siyang ngumunguya. Nasaksihan ni Yuna ang buong eksena. Napangiti siya ng mahina habang umiiling. 283. Linggo noon, kinabukasan, ang araw din kung saan sinabi ni Jinky na pupunta siya. Si Yuna ay lumabas ng madaling araw upang bumili ng iba't ibang uri ng karne at gulay para ihanda ang tamang paggamot sa bisita. Hindi binalak ni Justin na iwasan siya. Umupo siya sa sala sa ibaba at nanood ng telebisyon habang hinihintay ang pagdating ni Jinky. Gayunpaman, labis na nagulat si Justin dahil nagsuot si Marian ng apron at tinulungan si Yuna sa kusina sa ilang mga gawain na parang gusto rin niyang magluto.
Dahil hindi ganoon kahusay ang culinary skill ni Marian, itinuring siya ni Justin na parang isang bata na sinusubukang magsaya at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nang malapit ng magtanghali ay tumunog ang doorbell. Nagsuot ng mabalahibong tsinelas, mabilis na tumakbo si Marian sa pinto bago ito binuksan. Sa kasalukuyan, lumilitaw na mas masigla si Marian kaysa karaniwan. Nakangiti sa kanyang mukha, tinanggap niya si Jinky sa bahay. Maliwanag, ang kanyang relasyon kay Jinky ay katangi-tangi. Si Jinky na nakasuot ng puting Amerikana ay matikas na pumasok sa bahay. Nagmukhang mas mature ang babaeng ito kumpara kanina habang dinadala ang natural na aura ng isang guro na may bahagyang kakisigan. Nakita ni Justin na hinawakan ni Marian ang mga kamay ni Jinky habang mataimtim itong nagsasalita. Pakiramdam niya ay medyo hindi kapanipaniwala kung isasaalang-alang kung gaano siya katahimik sa normal na pag-uugali nito. Naisip niya, hindi ba masyadong mabilis ang pagdevelop ng kanilang relasyon? Gayunpaman, hindi niya alam na si Marian ay nag-aaral ng mga diskarte sa pagluluto mula kay Jinky. Wow! Jinky, bakit may dinala ka dito? Nagreklamo si Marian nang makita niya ang plastic bag na hawak ni Jinky. Di ba sabi ko ay treat kita ng lunch ngayon? Bakit dito ka nagdala ng gamit? Dahil first time ko rito, syempre, kailangan kong bigyang pansin ang aking ugali, nakangiting sabi ni Jinky. Ate Lysander, wala ka naman sigurong pagkukulang, kaya tuyong gulay lang ang dala ko na pwede mong paglagyan ng nilagang karne. Matapos siyang pakinggan ni Marian, masaya siyang nagpakawala ng ngiti pagkatanggap ng plastic bag bago dinala si Jinky sa sofa sa sala. Justin, si Jinky ang bisita natin. Bakit hindi ka tumayo para batiin siya? Tanong ni Marian. Hindi siya nasisiyahan nang makita niyang iniisip ni Justin ang sarili niyang negosyo habang pinapanood niya ang balita. Bahagyang ngumiti si Justin bago binati si Jinky, "Welcome, Miss Lee." Bahagyang namutla si Jinky nang tawagin siya ni Justin na Miss Lee. Pinilit niyang ngumiti bago tumango. Walang napansing abnormal si Marian, naisip lang na nahihiya si Jinky sa harap ng mga estranghero. Sabi niya, tutulungan ko si Yuna na lumabas. Malapit nang maging handa ang pagkain. Gusto mo bang tumulong din ako? Nang gustong tumayo ni Jinky, pinigilan siya ni Marian. No need. I promise to cook for you today. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Marian, si Jinky ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit sa halip ay umupo ng nakangiti. Pagkatapos tumakbo ni Marian pabalik sa kusina, si Jinky at Justin ay parehong nakaupo sa sofa. Bagamat ang distansya sa pagitan nila ay maikli, sila ay lumitaw ng napakalayo sa parehong oras. Nalungkot si Justin. Hindi nagtagal, kakaiba pa rin ang kinikilos nilang dalawa. Gayunpaman, brutal siyang gumawa ng linya sa pagitan nila para sa kapakanan ng pamilya ni Old Lee. Hindi niya gagawin iyon kung hindi. Nakatitig si Jinky sa screen na nagpapakita ng balita na hindi niya pinansin. Magulo talaga ang isip niya habang ang mga mata niya ay nagpahayag ng masalimuot na emosyon. Tahimik na nakaupo ang dalawa ng halos kalahating oras hanggang sa inihain ni Yuna ang mga pinggan mula sa kusina at tinawag ang dalawa para magsimulang kumain. Pinatay ni Justin ang telebisyon bago siya mismong naglakad patungo sa hapagkainan. Matapos panatilihin ang kanyang madilim na hitsura, si Jinky ay naglakad patungo sa hapagkainan bago umupo din. Magalang na sinabi ni Yuna, "Miss Lee, dahil ito ang unang pagkakataon mo rito, mangyaring kumain hanggat gusto mo." Tahimik na ngumiti si Jinky habang siya ay humihi bilang pagsang-ayon. Hindi makikita na abnormal ang ugali niya. Nakakabighani talaga ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Walang sinabing marami, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, halos ibaon ang kanyang ulo sa mangkok, pinalamanan niya ang malalaking subo ng kanin at gulay sa kanyang bibig. Tuwang-tuwa si Marian nang makita niya kung gaano kasarap kumain si Justin. Sinubukan din niya ang bawat ulam at medyo nasiyahan sa lasa. Sa sandaling ito, malabong pinuri ni Justin, ang mga lutuing ginagawa ni Yuna ay laging ganito kasarap. Talagang hindi mo ako masisisi sa sobrang bilis ng pagkain ko. Talagang hindi ko mapigilan ang pagkain.
Humajejek si Yuna. Young master, hindi ako nagluto ng mga ulam ngayon. Natigilan si Justin bago tumingin kay Marian ng kakaiba. Babe Marian, niluto mo ba lahat dito? Nang tawagin siya sa ganitong paraan sa harap ni Jinky, hindi naiwasang mamula si Marian. Habang sinasaway niya sa kanyang puso, tinanong niya, mayroon ka bang anumang pagtutol? Sa pagkakataong ito, talagang iba na ang tingin ni Justin sa kanya. Nag-improve ka ba ng ganito sa maikling panahon? Buong pagmamalaki, sumagot si Marian, hindi ba't pagluluto lang? Ilang beses na akong tinuruan ni Jinky noon. Basta handa akong mag-aral ng seryoso, hindi naman talaga ganoon kahirap. Medyo mainit ang pakiramdam ni Justin sa kanyang puso. Sa likod niya, lihim na natutunan ng babaeng ito kung paano magluto mula kay Jinky. Bagamat mukhang pipi ito, napakatanga nito na nagpakyut sa parehong oras. Hindi nakagulat na ganito siya kalapit kay Jinky. Naging alagad pa nga niya sa pagluluto. Napakatalino ni Sister Lysander, sa totoo lang hindi ko siya masyadong tinuruan, nakangiting puri ni Jinky, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pait. Maliwanag, hindi siya masyadong maganda sa pagtingin sa intimacy ni na Justin at Marian. Pagkatapos ng kalahating oras, natapos ang tanghalian at nagkunwaring humikab si Justin. Gamit ang afternoon nap bilang dahilan, umakyat siya sa kanyang kwarto. Sa totoo lang, nakakaramdam siya ng kakilakilabot kapag sinusulyapan siya ni Jinky ng may kalungkutan paminsan-minsan. Sa hinanakit, inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Ang alam mo lang ay kumain at matulog. Para siyang naadek sa gawaing bahay. Pumasok si Marian sa kusina kasama si Yuna upang hugasan ang mga mangkok, chopstick at mga kagamitan sa pagluluto. Habang ginagawa niya iyon, hiniling niya kay Jinky na manood ng telebisyon sa sala. Si Jinky ay masunaring umupo sa sofa ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang minuto, tila nakapagdesisyon na siya habang nag-iipon ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim, tumayo siya at umakyat sa taas. Pagdating sa ikalawang palapag, naglakad si Jinky papunta sa kwarto kung saan si Justin kanina bago kumatok sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Hindi natulog si Justin. Nakasuot pa rin siya ng manipis na sweater. Nang makita niya si Jinky na nakatayo sa pintuan, hindi niya alam kung ano ang pansamantalang sasabihin. Sa magandang mukha ni Jinky, naglalaman ito ng dalamhati. Nakatingin kay Justin sa mga mata, tinanong niya, Brother Gibson, pwede ba kitang makausap sandali? Napansin ni Justin kung paano siya tumingin sa kanya ng may mataas na pag-asa. Lumambot ang kanyang puso habang siya ay umatras upang payagan si Jinky na makapasok sa silid. Tumalikod upang maiwasang tingnan ang mukha ni Jinky, sinabi niya, sabihin ang anumang gusto mo ng mabilis. Pumasok si Jinky sa silid at hindi isinara ang pinto. Humihikbi ng mahina, tinanong niya, Brother Gibson, gusto mo ba talagang maging ganito ka-brutal? I'm not being brutal. I'm making a choice that I feel is most appropriate. Kung ano ang sinabi ng tatay mo noon, I believe you understand it also. Napabuntong hininga si Justin. Alam kong mabait kang babae, pero alam ko rin na may mga magulang ka na hindi umaasa na makita kang ganyan. Pero Kuya Gibson, napag-isipan mo na ba ito noon pa? Kahit naputulin mo na talaga ang relasyon natin at kumilos na parang estranghero, sa tingin mo ba mabubuhay ko ng may kasiyahan ang mga magulang ko sa ganitong paraan? Malungkot na sabi ni Jinky. Hindi lumingon si Justin para tingnan siya. Sa pakikinig sa sinabi ni Jinky, si Justin ay nanatiling tahimik habang ang kanyang isip ay magulo. Naalala niya ang napakaraming pakikipag-ugnayan niya kay Jinky noong nakaraan. Dahil nakilala niya ito pagkabalik ng bansa, naging independent at mature teacher ngayon ang mahiyaing college student na sumunod sa kanya. Bagamat isang taon pa lamang ang lumipas, ang ugat ng kanilang relasyon ay parang ninggas na nakaharap sa hangin, mahirap pigilin. Naalala pa niya kung paano siya tinitigan ng dalaga sa bintana habang naglalakad siya pauwi sa gabi. Naalala pa niya ang ngiti sa mukha nito at ang tingin sa mga mata nito nang kumanta ito sa pagtitipon na sinamahan niya. Gusto ko lang ng pag-ibig, gusto ko lang na bigyang pansin ni kapatid na Gibson, na mahalin ako at ako lang.
Gayunpaman, ang tanging bagay na gusto ko, ay ang tanging bagay na hindi ko kailanman makukuha. Naalala pa niya ang gabing iyon sa paglubog ng araw, kung gaano kalambot at hindi mahuhulaan ang mga salita ni Jinky, na para bang umaalingaw-ngaw pa rin ang kanyang tunog sa tabi ng kanyang mga tainga. Nang dumaan ang 1,000,000 pag-iisip sa isip ni Justin, unti-unti niyang nakalimutan kung nasaan siya ngayon. Naramdaman niya ang malambot at maisla na katawan na dumikit sa kanyang likod bago ang isang pares ng manipis na braso ay nag-cross sa harap ng kanyang baywang, na yamakap sa kanya mula sa likuran. Mahigpit na ipinatong ni Jinky ang kanyang ulo sa likod ni Justin habang bumubulong, "Kuya Gibson, hindi ko sila makakalimutan. Napakarami na nating pinagdaanan at napakarami mong nagawa para sa akin. Paano kita makakalimutan? Paano mo pipiliin na putulin ang nararamdaman ko para sa iyo? Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano mo ako hinarap ni Dante Chen at Ray Chen, kung paano mo ako dinala para bumili ng damit at sinabi mo sa akin na ako ang iyong prinsesa, at kung ano ang hitsura mo nang kumanta ka sa harap ko sa pagtitipon sumama ka sa akin." Nais ni Justin na bawiin ni Jinky ang kanyang mga kamay, ngunit natakot siya na ang gayong pagkilos ay lalong makakasakit sa damdamin ng babae, at magdulot ng labis na pinsala. "Jinky, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ito ang bagay kung gusto mo o hindi." Napabuntong hininga si Justin. Biglang nabalisa si Jinky. Sumigaw siya, "Hindi. Kuya Gibson, paano mo ako matatanggihan? Nakalimutan mo na ba kung paano ka sumugod sa banyo noong naliligo ako sa bahay? Ikaw. Paano mo ako tretuhin ng ganito kalupit?" Hling! Hling! Umalangaw-ngaw sa pinto ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa lupa. Biglang namulat si Justin. Nang mapuno ng sari-saring magulo ang isip niya, hindi niya namalayan na may umakbay na pala sa pintuan niya. Nang dahan-dahan siyang lumingon, agad na natigilan si Justin. Nakita niya si Marian na nakatayo sa labas ng silid, tinakpan ang kanyang bibig ng isang braso at mahigpit na hinawakan ang kanyang apron gamit ang isa pa, habang pinipigilan niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap, takot at kawalan ng pag-asa. Sa lupa, isang sirang porselana na plato at mga bagong hiwa na prutas ang nakakalat sa sahig, na tila isang ganap na gulo. Sister Lysander. Binitawan ni Jinky ang kanyang mga braso mula sa katawan ni Justin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, lumiit siya sa gilid na parang bata na may nagawang mali. "Marian, kami. Stop talking. Ayokong makinig." Mabilis na tumalikod si Marian at tumakbo saglit. Maya-maya'y sumunod ang umalangaw-ngaw sa kalampag ng pinto. Malamang, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at sinara ang pinto. Tumayo si Justin sa pagkabigla ng napakatagal. Paglingon niya, tumingin siya kay Jinky na tila ginugol ang lahat ng kanyang lakas. Sa isang komplikadong ekspresyon, sinabi niya, "Ginawa mo ito, hindi ba?" 284. Nang marinig ang biglaang tanong ni Justin, bahagyang nanginginig si Jinky. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng ulo at nanatiling tahimik. Siya ay humiling na bisitahin ang bahay, at dumating upang kumatok sa kanyang pinto at yakapin siya bago sinasadyang ipahayag ang hindi maliwanag na pagkakasalubong. Mabilis na nakarating si Justin sa conclusion na tiyak na hindi ito nagkataon. Tinitigan siya ni Justin saglit bago huminga ng malalim. Hindi niya ito pinilit na magsabi ng kahit ano. "Hindi ko alam kung bakit mo ginawa iyon, ngunit naniniwala ako na ang Jinky na kilala ko ay hindi isang masamang tao na sadyang sisira sa mga relasyon ng mga tao," sabi ni Justin habang nakatingin kay Jinky. "Kung ayaw mo pa ring sabihin sa akin ngayon, hindi na ako magtatanong. Gayunpaman, umaasa ako na ito ang una at huling pagkakataon mo na maging isang taong hindi katulad ng iyong sarili." Nang matapos magsalita si Justin, sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Jinky. Tumulo ang luha sa lupa habang humahagulgol siya. Hindi nagpatuloy si Justin para aliwin si Jinky, dahil may isang taong mas kailangang aliwin ang naghihintay sa kanya. Naglalakad papunta sa pinto, tiningnan ni Justin ang basag na porselana na plato at nagkalat na mga prutas habang hindi malinaw na nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso.
Ang puso niya ngayon ay dapat na katulad nitong porselana na plato, sira. Si Justin ay hindi isang walang malasakit na tanga pagdating sa pag-ibig. Sa mga araw kung saan siya nakipag-ugnayan kay Marian, nagsimula itong makipag-usap ng higit pa sa kanya, pinipigilan siya sa ilang mga paraan, at nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan paminsan-minsan. Ngayon, nakita pa niyang palihim itong nag-aaral ng pagluluto para ipakita sa kanya ang masipag at maladaming side niya. Kahit na ang mga palatandaang ito ay hindi nagpapakita na ang babaeng ito ay nahulog ng husto sa kanya, sapat na ang mga ito upang patunayan na siya ay nagsumikap na tanggapin siya, at upang maging isang kwalipikadong asawa. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Jinky kanina nang yakapin niya si Justin ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa mayabang at dalisay na puso ng babae. Sa harap ni Marian, kumilos si Justin na parang hindi niya kilala si Jinky, na itinago rin ang katotohanang kilala siya nito. Si Marian ay lubos na nagtiwala kay Jinky at itinuring siya bilang kanyang mabuting kaibigan. Gayunpaman, nakatanggap siya ng dalawahang pagtataksil mula sa kanyang asawa at mabuting kaibigan bilang kapalit. Bilang isang lalaking madalas na nagpapagalit sa kanyang asawa, kinasusuklaman ni Justin ang kanyang hindi tapat na personalidad pagdating sa pag-ibig. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang galit ni Justin sa kanyang sarili ay mas malalim kaysa dati. Hindi alintan kung sinadya ito ni Jinky o hindi, kasalanan pa rin niya ito sa ilang antas. Naglakad si Justin sa pintuan ng kwarto ni Marian. Ang kanyang sensitibong pandinig ay nagpapahintulot sa kanya na mahinang makinig sa tunog ng paghikbi sa silid, kahit na ang silid ay maganda ang tunog na insulated. Inabot ni Justin ang kanyang braso at gustong kumatok sa pinto. Gayunpaman, nang ang kanyang kamay ay naglalakbay sa kalahati ng daan, sa wakas ay binawi niya ito. Gusto kong ipaliwanag, ngunit ano ang maaari kong ipaliwanag? Hindi ko nga alam kung paano naging ganito ang sitwasyon. Matapos tumayo ng mahabang panahon sa labas ng pinto, bumalik si Justin sa kanyang silid. Sa kasalukuyan, si Jinky ay paralisado sa lupa. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nang makitang lumakad si Justin, hindi siya naglakas loob na tumingin kay Justin sa mga mata. Dahan daw ang umupo si Justin sa kanyang kama. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Jinky, sabihin mo sa akin kung bakit mo ginawa iyon. Kung tumanggi kang gawin iyon, maaaring kailanganin din nating putulin ang ating pagkakaibigan." Itinaas ni Jinky ang kanyang ulo at ipinakita ang kanyang matubig na mga mata. Tumingin kay Justin, sinabi niya, "Brother Gibson, sasabihin ko sa iyo. Pero pwede ka bang pumunta sa isang lugar kasama ko?" "Saan?" "City 2 Hospital." Ang mga salita ni Jinky ay nagparamdam kay Justin na ang bagay ay hindi gaanong simple. Nang hindi na nagtanong pa, inilabas niya si Jinky sa bungalow at mabilis na nakarating sa City 2 Hospital sakay ng kotse. Pinangunahan ni Jinky ang daan at naglakad patungo sa isang intensive care unit. Sa labas ng silid, tumingin si Justin sa bintana at nakita ang pasyente na nakahiga sa kama. Matandali. Natigilan si Justin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakahiga na walang malay sa kama ay ang ama ni Jinky, ang matandang kaibigan niyang si Old Lee. Mahinang sinabi ni Jinky, "Brother Gibson, naaalala mo ba ang araw kung saan dinala ko ang aking ama sa ospital at nabangga kita?" Maingat na naalala ni Justin. Ang isang bagay na tulad ay tiyak na nangyari minsan. Sa araw na iyon, sinadya niyang tretuhin si Jinky ng malamig at binati pa niya si Old Lee noon. Noong mga oras na iyon, paulit-ulit na sinasabi ng tatay ko na masama ang pakiramdam niya. Dinala ko siya dito para magpa-medical check-up. At nalaman ko na. Bumulong si Jinky at bumantong hininga, ito ay tumor sa atay. Nagseryoso si Justin. Parang may iniisip siya, pero nanatiling tahimik. Nagpatuloy sa pagsasalita si Jinky, noon ay natakot ang aming pamilya. Sabi ng doktor kung hindi agad gagawin ang operasyon at kapag kumalat na ang mga cancer cell sa kanyang katawan, hindi na siya maliligtas. Gayunpaman, hindi na namin ma-forget ang halagang iyon.
Sinabi ko kay Itay na maaari kaming humiram sa iyo, Kuya Gibson, ngunit mahigpit na tinutulan ng aking mga magulang ang aking mungkahi at sinabi sa akin ni tatay na malakas siyang uminom. Mamatay ka ng maaga kung guguluhin kita ulit. Talagang natatakot ako sa sandaling iyon, natatakot na bigla niya kaming iwan. Ngunit bilang isang bagong guro, kahit na magsangla ako gamit ang bahay at kumuha ng pautang sa bangko, hindi pa rin ako makakaipon ng sapat na pera, sabi ni Jinky. Nang makaramdam ako ng kawalan ng pag-asa, may biglang sumulpot, at nagsabing babayaran niya ang lahat ng gastos para sa operasyon ni Itay kung handa akong gawin ang sinabi niya. Napabuntong hininga si Justin sa kanyang puso. Ito ay katulad ng inaasahan niya. Tinanong niya, sino iyon? Dahan daw ang itinaas ni Jinky ang kanyang ulo. Kuya Gibson, naaalala mo ba ang lalaking nakabangga natin noong sinamahan mo akong bumili ng mga kasangkapan? Naalala ni Justin at marahas na tumayo ng tuwid. Billy. Nang pumunta siya para kumuha ng muebles kasama si Jinky, nakilala nila si Billy. Bagamat naramdaman niyang kakaiba talaga ang kanyang ngiti, walang kakaibang nangyari pagkatapos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta siya kay Jinky mula noon. Oo, sabi ni Jinky. Sinabi niya na magbabayad siya para sa mga bayad sa operasyon kung susundin ko ang kanyang mga tagubilin. Siya ay talagang napakapasensya. Naisip ni Justin na si Billy ay actress mula sa digmaan pagkatapos matalo ni Marian sa mundo ng negosyo. Hindi inisip ni Justin na gagamitin niya si Jinky bilang chess move. Kahit na natalo si Billy sa mundo ng negosyo, hindi niya binalak na hayaan si Justin na mamuhay ng magandang buhay kasama si Marian. Dahan daw ang naglakad ang dalawa patungo sa isang liblib na sulok ng ospital kung saan idinetalye ni Jinky ang nangyari, upang bigyang daan si Justin na maunawaan ang buong sitwasyon. Nang mapansin ni Billy ang intimacy ni na Justin at Jinky, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang tingnan ang background ng pamilya ni Jinky. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya sinasadyang napansin na palaging nagboluntaryo si Jinky sa parehong orphanage ni Marian. Pagkaraan ng ilang sandali, brutal siyang sinaktan ni Marian, na napilitang umalis sa Stonegate. Kaya hindi niya agad nagamit ang impormasyong nakuha niya. Matapos magkasakit si Oldley at manatili sa ospital, muling nagpakita si Billy. Sinabi niya kay Jinky na ang babaeng madalas niyang makilala sa bahay ampunan ay asawa ni Justin, at hiniling sa kanya na pagbutihin ang relasyon nila ni Marian bago humanap ng pagkakataon na magdulot ng kaguluhan sa relasyon ng mag-asawa. Ito ay walang alinlangan na bahagyang nag-uudyok at nagbabantang kilos kay Jinky. Alam ni Billy na tiyak na naiinggit si Jinky sa asawa ni Justin dahil sa biglaang lamig na ibinigay sa kanya ni Justin, at nag-aalala sa bayad sa operasyon ng kanyang ama. Pinagsama-sama ang dalawang dahilan, tinitiis ang sakit, sa wakas ay tinanggap niya ang alok. Higit pa rito, si Jinky ay isa lamang ordinaryong batang guro. Hindi siya mangangahas na makipaglaban sa isang mayamang pamilya tulad ng pamilya Zeng. Kinailangan lamang ni Billy na bantaan si Jinky para pigilan siyang ibunyag ang lahat. Pagkatapos noon, itinago ang lahat, mabilis na nilapitan ni Jinky si Marian, at nakahanap ng pagkakataon na isagawa ngayon ang aksyon nang sabihin niyang gusto niyang matutong magluto. Ito rin ang resulta na hinihintay ni Billy na makita. Gusto ni Billy na gamitin ang Yellow International bilang kanyang base na matatag niyang paninindigan. Gayunpaman, natalo siya sa mundo ng negosyo at natural na nawala ng pag-asa na makuha si Marian. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tusong pagkilos ng paglalagay kay Jinky sa pagitan nina Justin at Marian ay matagumpay na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang relasyon at nakapinsala sa lahat ng kasangkot, kahit na ang paggawa nito ay hindi kikita sa kanya ni Marian. May nanalo siya sa huli, kahit na natalo siya ng husto. Matagal na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Sabi niya, Jinky, dapat alam mo na ginagamit ka niya sa ganitong paraan. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Malungkot na sagot ni Jinky, alam kong may nagawa akong mali. Kuya Gibson, pero nawawala talaga ako sa isip ko noon.
Sa tuwing napapansin ko na lubusan mo akong binabalewala at tinatrato mo ako ng napakalamig, magkakaroon ako ng negatibong ideya kay Sister Lysander, hindi ko mapigilan ang sarili ko kahit anong mangyari. Alam ko na ngayon na mali ako, pero nasaktan ko kayo ni Sister Lysander ako. Hindi ko na talaga ako patatawarin kuya, hindi mo na ako mapapatawad. May mga pagkakataon na nagkakamali ang mga tao. Kasalanan ko kung bakit masyadong malamig ang pakikitungo ko sa iyo. Kung ang mga tao ay mas maunawain at mapagpatawad, malamang na naiwasan ang bagay na ito. Hindi ko nahahayaan si Billy na gumawa ng ganito. Napabuntong hininga si Justin. Since it ended up this way, you just have to take care of your father. Don't tell him what happened. Just say that an anonymous donated money. Aalis na ako. Kuya Gibson. Sigaw ni Jinky habang umiiyak, pinipigilan si Justin na nakatalikod. Mayroon pa bang iba? Naramdaman ni Justin na pagod na ang kanyang puso. Do you? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Nakikinig sa nauutal na tanong na ito, si Justin ay tumayo ng matigas. Nakita ni Jinky na walang reaksyon si Justin, muling pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay naging abo ang kanyang puso. Bamulong siya, Brother Gibson, alam kong malaki ang galit mo sa akin ngayon, dahil sa aking katangahan at mapagkunwari na mga gawa. Ngunit mangyaring makinig sa aking sasabihin. Alam mo ba kung paano ako nabubuhay sa mga araw na ito? Wala akong gana kumain, at hindi makatulog sa gabi. Ito ang mga pinaka-fundamental. Pagkatapos kong makatulog, karaniwan na ang paggising ko sa kalagitnaan ng gabi, dahil hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging estranghero ang taong mahal ko at pinakamalapit sa akin na hindi tumitingin sa akin sa mata kahit isang beses. Wala akong lakas ng loob na kausapin ang aking mga magulang o kahit kanino tungkol dito. Natatakot akong makaabala sa kanila, kaya ang magagawa ko lang ay maghanap ng lugar na walang iniiyakan. Pero ang pinakamasakit ay, yung iniiyakan ko, parang hindi man lang ako iniisip. Ako lang ang gumagawa nito. Yung taong yun parang nakalimutan na ako, at nag-e-enjoy sa buhay niya kasama ang ibang babae. Gusto ko na talagang mamatay, ngunit hindi ko magawa, dahil natatakot ako. Na hindi na makita ang taong iyon. Natatakot akong hindi ka na makita, Kuya Gibson. Naikuyom ng mahigpit ni Justin ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang mga ito. Dahan-dahan silang kumalas muli. Huminga siya ng malalim, lumakad siya ng malalaking hakbang nang hindi lumilingon. Tila naubos na ni Jinky ang lahat ng kanyang lakas. Lumuhad siya sa lupa gamit ang dalawang tuhod at tinitigan niya ang likod ni Justin na palayo ng palayo. Sa malungkot na gabi ng taglamig, para siyang bulaklak na hindi makatiis ng anumang pinsala, tahimik na namamatay. 285. Pagkalabas ng ospital, bumalik si Justin sa kanyang sasakyan at nilock ang pinto. Pagbaba ng bintana, tahimik siyang humihit-hit ng sigarilyo mag-isa. Kumalat ang puting usok sa hangin mula sa bintana ng sasakyan. Sa desyerto na parking area, napakatahimik at payapa. Sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya na kalimutan ang mga salita ni Jinky at ang kanyang masakit na ekspresyon. Inayos niya ang kanyang isip, inisip niya kung ano ang nangyari, ang kasalukuyang sitwasyon, at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bagamat ito ay ang pagganti ni Billy, ito ay kanyang pagkakamali na hinayaan itong mangyari pagkatapos ng lahat. Hindi masasabing kinasusuklaman ni Justin si Billy. Titingalain niya ito sa ganitong paraan. Siyempre, hindi rin niya gusto. Gayunpaman, sa parehong mundo ng negosyo at pag-ibig, ang pakikipagsabuatan laban sa isa't isa ang pinakakaraniwang bagay. Ito ay hindi masyadong nakakagulat na siya ay bumalik sa likod sa oras na ito. Napansin din ni Justin na bagamat ang kumpanya ni Billy ay umalis sa Stonegate, ang mga problemang nauugnay sa niya ay hindi pa rin naputol. Tila kailangang gumawa ng ilang aksyon si Justin. Siyempre, ang pinakasimple at direktang paraan upang malutas ang isyu ay ang patayin siya. Ngunit hindi lang si Billy ang nasa pamilya Zeng ng Central City.
Bagamat maaari niya itong patayin ng palihim, batay sa kakayahan ng pamilya Zeng, ang pagsisiyasat sa bagay na ito at ang pagtuklas kay Justin ay hindi itinuturing na isang mahirap na gawain. Kahit na hindi sila maglakas loob na harapin si Justin mismo, maaari nilang ganap na kumilos sa mga tao sa paligid niya. Ang aso ay tumatalon sa pader kapag ito ay kinakabahan, kahit isang kuneho ay kakagat kapag ito ay nababalisa. Mula nang bumalik siya sa bansa, umaasa siyang mamuhay ng mapayapa. Hindi na maipagpatuloy ang kanyang past lifestyle ng pagpatay sa sinumang hindi niya gusto. Iniiwan ang iba pang mga bagay sa isang tabi, kahit na ang kanyang utak ay kasalukuyang matatag, sa sandaling hawak niya ang intensyon na pumatay, hindi siya kumpiyansa na panatilihing kontrolado ang kanyang sarili. Kung siya ay nawala ng malay, bukod pa sa walang nakakakilala sa kanya, lubos na posible para sa kanya na gumawa ng isang bagay na nakakatakot na hindi na mababawi. Matapos pag-isipang mabuti ang bagay, ang paghiling sa ibang tao na harapin si Billy para sa kanya ay tila pinakaangkop. Tungkol sa kung sino ang partikular na nababagay para sa trabaho, ito ay isang katanungan pa rin na kailangang pag-isipang mabuti. Nang nagmumuni-muni si Justin, nag-vibrate ang kanyang telepono. Tingnan ni Justin ang kanyang telepono, at nakitang ito ang pinuno ng Sea Eagles, ang tawag ni Moran. Kamahalan Pluto, isang hindi pangkaraniwang sitwasyon ang naganap sa iyong bahay, mataimtim na sabi ni Moran. Nakakunot ang noo, sumagot si Justin, sabihin mo sa akin ang detalyado. Sa pamamagitan ng aming surveillance equipment at report mula sa mga miyembrong nasa shift, 10 minuto ang nakalipas, mahigit 20 tao na tila nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay, ay dapat na ilang uri ng mga dayuhang mersenaryo, ay nagtago sa isang lugar na malapit sa iyong bahay. Isa pa, isang Lincoln sedan ang huminto sa likod ng tinutuluyan mo. Hindi ko matukoy ang sitwasyon sa loob ng kanilang mga miyembro, ngunit tila naghihintay sila sa iyong pagbabalik. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Parang may kinakabahan bago pa man ako kumilos. Ito ba ang tinatawag na pag-aksyon ng maaga para makakuha ng bentahe? Bantayan mo sila para sa akin. Hindi mo sila mapapayagan na gumawa ng anumang mapanganib. Yes, Your Majesty Pluto. Sa sandaling bigyan mo kami ng utos, ang aming 2 miyembro sa shift ay aayusin ang mga mersenaryo na iyon sa loob ng 5 minuto. Ang kanilang kakayahan ay maaari lamang ituring na pangalawang klase sa internasyonal na antas sa karamihan, sabi ni Moran na may mataas na pag-asa. Bahagyang ngumiti si Justin. Hindi na kailangan, alam kong makati ang mga kamay mo, pero gusto kong kumilos sa pagkakataong ito. Pero hindi sila qualified para makisali ka. Nagulat si Moran. Moran, minsan ang dahilan ng pagkilos ay mas mahalaga kaysa sa layunin, mahinang sabi ni Justin. Tumigil sa pagsasalita si Moran, tila nasasabi niya na si Justin ay nalulungkot. Pagkaraan ng halos 10 minuto, bumalik si Justin sa bungalow sa Dragon Garden. Umakto siya na parang hindi niya alam na may ambush sa paligid niya. Pumasok lang siya sa bahay na may malungkot na ekspresyon. Nang makita ni Yuna na may napansing mali kanina ang pagbabalik ni Justin, nagtanong siya dahil sa pag-aalala, Young Master, anong nangyari ngayon? Bakit biglang nagkulong si Miss sa kwarto? Magiliw na ngumiti si Justin. Huwag kang mag-alala, ang problema ay medyo komplikado ngunit ako ang bahala. Napansin ni Yuna na ayaw magpaliwanag ni Justin, kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngunit labis pa rin siyang nag-aalala. Maliwanag, hindi niya maalis sa puso niya ang bagay na iyon. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell ng bungalow. Bahagyang nagulat si Yuna at gustong buksan ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Justin. Wang Ma, bubuksan ko ang pinto, sabi ni Justin. Naglakad si Justin sa pintuan bago ito buksan. Na nagpapakita ng 2 pamilyar na mukha. Gayunpaman, nang makita niya sila sa kasalukuyan, medyo nagulat si Justin. Ang isa sa kanila ay natural na si Billy, na inaasahan ni Justin na darating. Mukhang eleganteng gaya ng dati, tumingin siya kay Justin na may masamang ngiti.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ibang tao ay si Simon na nagtago ng husto sa ibang bansa kaya hindi siya nahuli pagkatapos na masira si Dongxing. Si Simon ay mukhang mas matanda siya ng ilang taon. Sa edad na 20 taong gulang pa lamang, bakas na sa kanyang mukha ang pagtanda. Ang kanyang balbas ay hindi naahit ng maayos, at ang kanyang buhok ay mas mahaba kaysa dati. Nakasuot siya ng western suit at hindi maayos ang pananamit. Nang matitigan niya si Justin, para siyang makamandag na ahas na anumang oras ay maglalasing. Long time no see, Justin, sabi ni Simon habang nanunuya. Hawak ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, tumabi si Justin sa hindi masaya o malungkot na paraan. He made a hand gesture to invite the guests in. Talaga nga, ang tagal na nating hindi nagkita. Mukhang hindi ka kumakain ng maayos. Hindi ka ba papasok? Sinabi ni Billy sa isang mapanuksong paraan, parang hindi mo nagustuhan ang red along ibinigay ko sa iyo. O talagang gusto mo ito, ngunit kumilos na parang hindi mo gusto. Ano sa tingin mo? I really don't know this time. Oh yeah, Marian should be in the house now. Bakit hindi siya lumabas para I welcome ang senior niya? Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw mula sa loob ng bahay ang malamig na boses ni Marian. Kakababa ko lang, sana on time ako para I welcome si senior. Si Marian ay makikitang dahan-daang naglalakad pababa ng hagdan habang si Yuna ay nakasunod sa kanya. Malamang, tinawag siya ni Yuna sa itaas nang makita niya ang mga bisita. Medyo namumula ang mga mata ni Marian, ngunit sa wakas ay naging matatag ang kanyang emosyon. Gayunpaman, ang malamig na tingin sa kanyang mukha ay tila bumalik sa panahon kung saan siya unang nakilala ni Justin, tulad ng isang hindi natutunaw na yelo. Nang makita si Simon, hindi masyadong nagulat si Marian. She asked in a dull manner, isa ka pa ring wanted na kriminal. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Nang makita ni Simon ang babaeng madalas niyang pinupuntahan, naging malamig at mabangis ang kanyang mga mata. Kasama si Master Zeng dito, hindi ako madaling mahuli. Mukhang may ginawa kayong deal, sabi ni Marian habang nakatitig kay Billy. Senior, bagamat may ginawa akong walang awa sa iyong kumpanya, sa personal na antas, palagi kitang nirerespeto. Gayunpaman, gusto kong magtanong sa iyo. Ikaw ba ang nasa likod ng insidente ni Jinky? Damaloy ang ningning sa mga mata ni Billy. Sinulyapan niya si Justin bago ibinalik ang tingin kay Marian, at sinabing, mula nang dumating ako ngayon, wala akong planong ilihim ito. Gayunpaman, hinahangaan ko pa rin ang iyong matalas na sentido dahil mabilis kong napansin na ito ang plano ko. Pero paano kung ganoon nga ang nangyari? Bagamat ako ang gumabay kay Jinky, ang planong ito ay hindi nagtagumpay sa kanyang relasyon sa tiyuhin ni Justin Gibson. Una, magkakaroon ng pangalawa, naniniwala ako na naiintindihan mo rin ang puntong ito. Ang kanyang pag-uugali ay wala sa iyong negosyo. Billy, napaka-ipokrito mo, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Marian pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon. Haha. Umarte si Billy na parang nakarinig ng biro. Ipokrito. Marian, nagdala ako ng pagkakataon para umunlad ang iyong Yellow International, ngunit ibinaba mo ang aking Changlin Media at sinaksak si Brother Cole sa tabi ko, na winasak ang 10 taong negosyo ng pamilya Cole. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang tumawag ng isang taong mapagkunwari? Sa mundo ng negosyo, ang malalakas ay nagpapakain sa mahihina. Dahil kayo ay nakilahok sa laro, dapat ninyong sundin ang mga panuntunan ng laro at tahimik na tanggapin ang inyong pagkatalo. Ang paglalapat ng puot mula sa mundo ng negosyo sa mga personal na relasyon ay kasuklam-suklam, hindi pa banggitin ang inyong pagkilos ng pangangilabot sa iba ng walang pagsasaalang-alang. Ako ay labis na naiinis, walang awang sabi ni Marian. Si Billy at Simon ay mukhang malungkot habang si Justin ay bahagyang nananangis. Tila minamaliit niya ang psikolohikal na pagtitiis ni Marian. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis niyang napagtanto na ang insidente ni Jinky ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, mahirap pa rin para sa kanya na patawarin ang kanyang sarili. Palagi kang ganito. Hindi mo ba napagtanto ang iyong pagmamataas at kalupitan?
Huwag mong i-rationalize ang pagsira sa pamilya ng mga tao tulad ng nararapat. Hindi mo ba alam na ikaw ang verdugo sa lahat ng ito? Naiinis ako kay Justin, pero partner in crime mo lang siya. Isa lang siyang sakripisyong hinaila mo pababa. Marian, huwag mong isipin na dahil lang sa ikaw ay maganda, magaling sa negosyo, at may kakayahang talunin ang iba sa mundo ng negosyo, dapat tahimik na tiisin ng mga tao ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, malalaman mo ngayon kung gaano ka katawa-tawang mali. Hindi makontrol ni Simon ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng galit na pagreklamo, dumukot siya sa bulsa sa loob ng kanyang coat bago binawi ang isang itim na automatic pistol at tinutukan ang noo ni Marian. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.